I'm very excited to share my journey po kasi ano po siya, alam niyo po yun, pagdadaanan niyo po, I hope everyone can relate po dito sa season. Di ba? Tinawag ko po yung journey or seasons ng buhay ko po. So, this is my I Am Worldwide journey. So, nakilala ko po from the time na nakilala ko si I Am Worldwide. That is year 2019. O, di ba? Ang tagal na po pala ni Mentor Rachel na kilala si I Am Worldwide, no? Pero, eto po, makikita niyo po kung paano nag-move si Lord sa buhay ko. Kasi nakita niyo po bawat year, sinabi ko dyan, yan yung introduction, kung paano ko nakilala si I am, yung building stage, yung paano ako nile-level up ni Lord sa aking journey here na I am worldwide, yung mga crisis na pinagdaanan ko during that year, no, during those years. And syempre, yung naging harvest time po natin. So, are you ready po? Yan. So, unang-una, in the year 2019, okay? So, bigyan ko muna kayo ng background about myself. This is my family. I'm the eldest po sa aming magkakapatid. Apat po kami. And ito po yung aking mama at papa. Okay po? So, sila po ang aking mga magulang at ang pamilya po. And of course, sila rin po yung deepest why ko. Isa po sila sa mga deepest why ko kung bakit ko po winark out din talaga ng sipag ng bonggang-bongga si I Am Worldwide. Okay po. So, sa aking mga kapatid, yung iba po dyan, mayroon na rin po silang pinupursue na career. But, I'm very grateful kasi naging users na rin po sila ng barley, no? Yan, karamihan po sa kanila ay umiinom din talaga ng ating product po. So, before I started my I Am Worldwide business, I am a hearing consultant. So, hindi po ako yung nasa, ano, yung parang attorney, yung nasa korte, no? Ako po, ang ibig sabihin po ng hearing consultant ay sa hospital po ako nag-work. I work with ENT doctors po. So, ibig sabihin, kapag meron pong mga pasyente po na merong hirap sa kanilang pandinig, yung mga hearing concerns po, diyan po tayo work, okay? Nag-hearing test, naggagawa ng hearing aid na kailangan ng mga ano po, ng mga patient po natin. Okay po. And ito po, during those times, exposed po tayo sa hospital. Nag-work po tayo sa hospital field. And hindi lang po yan sa isang hospital, but iba't ibang hospitals po here in Metro Manila and outside. Okay po. So, I got invited through Pasama Strategy. Okay, meron po bang nakarelate sa inyo na nagpasama lang? Si Mentor MC po ay negosyante by heart. Parang lagi niyang gustong mag-business. Before po I Am Worldwide, meron na rin po siyang nasalihan na same industry. Okay po? So, one time, sabi niya, "Samahan mo naman ako." Nagpasama lang talaga siya and siyempre as a best friend, close friend po ni Mentor MC, sige, wala naman akong gagawin. Sabi niya, samahan ko lang naman daw siya. Pero nung time po na pumunta kami ng office, ang daming tao. So parang ang dami namang tao dito, nahihiya ako. Eh, nahihiya pa po ako during those times. Ang mahirap po, dun pa kami pinaupo sa harap. Sabi ko, paano ako iihi? Naiihi ako, pero nahihiya ako kasi baka alam mo yun, dahil tatayo ka, 'di ba? Makikita ng mga tao sa likod, ikaw. 'Di ba para kang nang-aagaw ng attention dun sa speaker. So, alam niyo po, ilang oras ata 'yan na nakaupo kami, tas hindi ako makatayo, okay. Pero dahil nga nagpasama si Mentor MC, susupport tayo. Tapos during that day din po ay nag-on the spot si Mentor MC. Sabi ko pa nga tinatanong niya ako, "Ano, maganda ba yung negosyo? Ganyan-ganyan. Tingin mo maganda, kikita ba ako?" Sabi ko, "Oo, maganda." Sabi ko, "Pero para hindi mataas yung ano mo, yung if ever man malugi or gano'n." Parang sabi ko, "If ever man magkaroon ng losses, simulan mo muna sa mababang kapital." Sabi ko, simulan mo muna sa bababa. Yun yung in-advice ko sa kanya. Pero nagulat ako na nag-on the spot siya. Sabi ko, parang hindi man lang niya inanalyze, ganun, or ano, inisip ng mahaba-habang oras na magjo-join ba siya or hindi kay Emerald White. So, syempre, as a supportive friend, sige, tulungan kita dyan kung meron akong matutulong sa pagmamarket. Sabi kong ganon, nung mga time na yon. Pero ang nangyari po ay siya po ang gumagawa ng negosyo pero saling kit-kit po niya ako. 'Di ba? Kaya maraming salamat po 'no sa Team Eagles, Team Synergy Falcons kasi hindi pa po ako member during those times. Wini-welcome na po nila ako sa team. Sabi nila,
Tas hindi ko alam na habang binabanding po nila ako, I mean na-mindset na po nila ako, "Oo, maganda dito, ganyan, ganyan." Eh, siyempre natutuwa din naman ako kasi friendly sila, tapos talagang nag-o-offer sila ng help kay Mentor MC kasi bago nga po kami sa ganitong kind of business. And kung 'yan po 'di ba after training sa office, as in salingkit-kit po ako. Naalala ko po ang first na outing na sinamahan ko ay birthday ni Apikay. Tapos hindi pa po ako naka-sign up nun. Sabi ko, "Hala, nahiya naman ako, lahat kayo dun members." Pero sabi niya, "Okey lang 'yan, active ka naman sa ano, active ka naman sa training and sa yung mga ganito ngang mentoring po." So, may Tuesday habit na po during those times. Pero sobrang hiyang-hiya po ako. Lagi lang akong nandun sa dulo, sa gilid lang ni Mentor MC. Tapos yan po, after training, kakain daw. Alam mo yung parang buong gabi magkakasama na kayo. Dati po kasi ang training sa office umaabot ng 11 PM. Pero may tinatawag pa po kaming mamam, 'di ba? Meeting after meeting after meeting. Okay, diyan na po nangyayari yung bonding. So iba kayo na po ano yan, nakikita niyo naman sa picture ko nung ginagawa naming klaseng bonding, 'di ba? Okey. So, hindi ko alam na natataniman na pala ako in my mind na maayos naman yung trabaho ko, pero parang mas maganda yung puwede ko ring makuha kapag winworkout ko si IM Worldwide, yun po yung nasa isip ko. Okey? Kaso nung parang iniisip ko na, pero ang tagal po nung time na yan, kasama lang po nila ako pero never pa ako nag-sign up. Tapos ang gulo pa ng utak ko, "Ay ano na lang, support na lang kita, yung ano, yung account mo Mentor MC parang ano, tulungan kita mag-market." Ay sige, try ko kaya mag-discount package lang muna kaya alam mo yung as in, alam mo yung umiiyak na pala si Mentor MC sa mentor niya kasi nga nai-stress na daw siya sa'kin sa gulo ng pag-iisip ko. Pero nung time na nag-iisip na rin ako or kino-consider ko ng mag-start kay IM Worldwide, ang problem ko naman po is wala akong pera. 'Di kalakihan or halos wala po akong ipon kasi, nung time po na nagwo-work ako, okey naman po yung sahod ko pero since breadwinner po ako ng family, almost din po ng aking kinikita, eh, siyempre para sa family ko po, okey? Pangalawa, hindi ko naman linya yung ganitong negosyo, okey? Marami po talaga sa atin dito, hindi naman ganito yung linya. Ako po ay nasa marketing course po ako, pero ang career na gusto ko is gumawa ng commercial, mag-layout ng yung mga sa billboard, sa EDSA, yan po yung kong career during those times. Tas wala akong time kasi po siyempre nasa hospital ako and kapag marami po akong pasyente, of course, hindi hindi ko siya mama-manage talaga or hindi ko talaga siya mabibigyan ng time, 'di ba? And I'm satisfied with my salary at work. So, during those times feeling ko ang laki pa ng sahod ko, okey-okey pa yung sahod ko na nasu-survive ko pa and nakakapag-provide pa ako sa family ko. Plus, parang feeling ko kasi parang every Friday gift ko sa sarili ko or Saturday may ano ako, social life, may gimmick life, alam mo yun? Yun yung parang isang bagay na nagpapa-satisfy sa'kin during those times. Pero sabi ko nga hindi ako nagtagal din ako sa decision making ko na mag-start kay IM Worldwide. Pero nung time na decided na ako na mag-start, ito po yung ginawa ko. Siyempre ginawa ko ng paraan, 'di ba nga po wala nga pa akong ipon. So una nag-withdraw ko, yung last parang isang cut off ko po na sahod ay hindi ko siya ginastos sa iba pero wini-draw ko at pinang-add ko sa aking package. Pangalawa, since may mga products si Mentor MC nung time na yun, tinulungan niya ako, "O magbenta ka muna hanggang sa mabuo mo yung iyong pang-package." Okey, and lastly, ang pinaka-nahihiya po akong gawin ay mangutang. Sabi ko for the first time in my entire life, first time ko makiki-swipe ng credit card na hindi ko ginagawa. Ta's ang sabi sa'kin nila Mentor ano nun, nila Mentor Steph and Mentor Dennis, kumpara naman sa negosyo daw ay ano, worth it naman daw. Ta's parang nasa isip ko nagre-resist pa talaga ako sa isip ko, "Sus hindi naman kayo magbabayad nito kapag nag-monthly na, eh." Alam mo yung mga nagre-resist pa ako sa utak ko. Pero siyempre di ko sinasabi kina Mentor Steph and Dennis nung time na yun. Pero yan talaga yung nasa utak ko, hindi naman sila magbabayad pero kabang-kaba na po ako niyan. Sa sobrang kaba ko po alam niyo po parang after kong makuha yung package or mag-sign up, talagang wala po akong hiya na pumunta ako. Kunwari nag-church po ako, dala-dala ko yung products kasi hindi puwedeng maano ko, naki-swipe lang po kasi ako niyan, eh. So, nahihiya ako dun sa taong pinag-swipan ko kung made-delay man siya ng bayad.
Okay? So, bago matapos po yung 2019, patapos na po yung 2019 during those times. And yan na rin po yung mga panahon na may ano na, may report na or news about COVID. 'Di ba? Nag-join tayo kay I Am Worldwide. So, ang nag-assist po sa akin yan, sina Mentor Pat, Grace, and si Mentor Steph during those times. Alam mo, kabang-kaba pa ako, ganyan-ganyan, paano yung gagawin. Pero, a blessing in disguise po yung time na yan kasi, ano nga po, tag dito, kasi meron ng ano, pine-prepare na pala ako ni Lord for an opportunity kasi pa-COVID na po yan, pa-COVID na po yung mga panahon na yan. Okay? So, bakit ako nag-join? Eto na, naintindihan ko na siya, kailangan ko na talaga ng another additional source of income. My parents are not getting younger. During those times po, ang father ko po ay senior citizen na. Okay? I'm sure that there will be a group of people who will help me. Kasi nakita ko po silang tinutulungan nila si Mentor MC, tapos naka-build na rin po ako ng relationship with them kahit hindi pa po ako naka-sign up during those times. And there's more to offer than what I'm receiving from work. So sabi ko, uy, may mga pa-shopping incentive, may mga dati po natutuwa na ako kapag meron kasing mga pasamgip incentive. Dati po yun kasi syempre kapag nag-work ka hindi mo naman, alam mo yun, afford mo naman, kaya mo namang magbayad. Pero ang sarap kasi pag libre, 'di ba? Tingnan niyo po, samgyup pa lang saya-saya ko na malibre. Okay po. And then few months po ay eto na. Few months after I joined, nag-resign po ako. Okay? Ang turning point ko po kung bakit ko po napagdesisyon ng mag full-time is unang-una, yung time. Nahirapan po ako kasi, gusto kong sumabay sa hataw nung dati po kasi offline pa po nung mga time na yon, okey, pa-end pa ng 2019. Full-time pa, may mga expansion, nagpo-provincial pa yung iba. Parang gusto kong sumabay pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng oras ko dahil nga nagwo-work po ako. Okay, sa akin po ito, kasi yung line of work ko po talaga, hindi kami makakauwi kapag marami pa pong pasyente. Okay po? Alam niyo po dumating sa point ng aking career sa ano po, pagiging hearing consultant, sa isang araw po 100 yung pasyente ko. Can you imagine po yung gano'ng ano, nakaka-drain po, 'di ba? Tapos, as dahil po may kaartehan tayo, may time na parang, alam mo 'yun, dahil yung pasyente mo may mga, alam mo 'yun, kadiring ano, 'yun. Hindi mo ano, 'yun talaga, nakaka-drain po siya nung time na 'yun. And then yung health ko po talaga, isa po 'yan sa mga ano ko. Kasi kailangan kong pumasok at mag-report kahit ako mismo, hindi na maganda yung pakiramdam ko. Kasi may commitment po ako, eh. 'Di ba, may pasyente, may kailangan kong i-meet na, manager ko para mag-report, 'yan po. And siyempre yung focus, hindi hindi ko po talaga nabibigay yung focus ko para kay I Am Worldwide. Yes, nakakapag-training ako, 'di ba, nakaka-attend po ako ng mentorings during those times. Pero yung focus ko po ay ano talaga, nahirapan po ako that time. Okay, kaya naman po, nung year 2020, ayan, nag-resign na po tayo, okey, 'di ba nag-resign na po tayo, pero during those years, eto na po yung pandemic time, okey? Na-lockdown po kami niyan, wala kami dito sa Metro Manila, nasa Cavite po kami na-lockdown ni Mentor MC. So, sabi namin 2 weeks lang naman po kasi yung quarantine nun, alam ko around March. Sabi ko, "Okey lang yun, dun na lang muna tayo sa Cavite nga kaysa mag-stay kami dito sa Metro Manila na hindi safe." Okey po, kasi parang nung time po na yun, ang sabi na nag-start yung COVID dun sa may Green Hills na area. So siyempre hindi kami pupunta dun, hindi kami magchu-Tuesday habit dun. Okey po, so nag-decide din kami na mag-quarantine for 2 weeks sa Cavite. Pero hindi naman po yun yung naging nangyari, 'di ba, na-extend pa ng na-extend, 'di ba? And umabot po siya ng 1 to 2 years po, 'di ba, tama po? And during those times, nasa bahay lang po kami. Siyempre nung una wala pa naman pong pressure, na-e-enjoy ko pa kasi pahinga, 'di ba, bagong resign, eh. Tapos, yun po yung time na mas nakaka-attend na ako ng trainings pa nung mga time na yan, okey po. Kaya po hindi ko man po nahirapan din po ako mag-start kung paano ko gagawin yung negosyo. Dahil nga pandemic, hindi ko alam kung paano yung pag-online marketing, wala pa po akong idea. Pero ang ginawa ko po, nag-invest ako sa sarili ko, sa training.
Okay po, attend ng training kasi hindi ko po siya magamay eh. Nahihirapan po ako. Alam mo yung, syempre may encouragement na part yung mga trainings na inattendan mo. Pero kapag application na, paano ba yung gantong approach? Hindi nga ako ma-post sa FB. Hindi nga ako, alam mo yun, hindi ako madalas mag-chat. Hindi ko magawa mag-initiate ng conversation sa mga friends ko sa Facebook. So, paano ko gagawin yun? Alam niyo po, yan yung mga bagay na tinuro sa akin during those times. Nag-invest talaga ako sa sarili ko through training. Binild ko yung sarili ko and of course yung mga active leaders kasi sila po yung mga users na naging active din talaga under my organization po during those times. Okay po? And syempre, hindi po tayo nakontento. Okay po, Mentor Hanilet. Meron ka po, nasusulatan mo po yung screen ko ata. Okay? So, 2021 po, yan po yung nag-decide ako mag full-time. Kasama ni Mentor MC. Actually, atras abante po ako niyan eh. Sabi ko, si Raven na lang isama mo kasi ayoko mag full-time sa GGS. Nahihiya ako. Tapos natatakot ako kasi baka ang daming bills. Yun po yung sinasabi ko kay Mentor MC. Sabi ko, paano tayo magka-full-time sa GGS? Eh, pang down payment nga, wala tayo. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanya. Paano natin gagawin yan? Ganyan. Pero alam niyo po, si Mentor MC ginawa niya ng paraan. Nangutang siya ng pang down payment namin sa condo. Totoo po yun. Talagang dahil nga hindi naman kami kumikita pa during those times na consistent. Pero at least po may weekly sales, may weekly na e-wallet po tayo. Pero hindi pa siya ganun ka-enough para i-sustain yung pagko-condo mo, if ever man. Kasi nasa isip ko, mahal yung lifestyle sa condo eh. Sabi kong ganun. Paano ako magsusurvive doon? Tapos, ito po yung pinakamahirap na, isa sa pinakamahirap na facing ko. Nung nag-full-time po ako sa GGS. Okay? Diyan po nagsabay-sabay. Okay po? Attrition, nawala yung mga leaders natin from provincial. Tapos, dahil nga pandemic po, hindi po lahat nakasabay. Okay? Kung nag-rise up po yung sales ng company during those times, ako naman po ay nag-attrition. Okay? Nag-attrition po ako niyan. May mga leaders po ako na bumalik sa work, na tinigil na yung pag-IM, na hindi daw para sa kanila yung IM. So, sobrang nasaktan ako noon. Ano ba naman to? Tapos, low to zero sales. Wala na akong benta hanggang sa marami pong araw ng pagsistay ko sa GGS nung first year ko po. Wala po akong benta nun. Hindi ko rin po alam kung paano ako nakasurvive. Buti nung time na yun, kasama ko si Mentor MC. So, yung income niya, pag may income siya, sinishare niya talaga sa akin. Wala po akong ano nun, pangkain. Pag ako po ay magkaka-income, binabayad ko po agad sa bills. Nag-attrition na nga po ako, wala na nga akong benta or halos wala na nga po akong benta. Baon pa ako sa utang. Yung bagay na pinaka-ayoko ma-experience, na-experience ko po. Mabaon na ako sa utang. Yeah! Ano ba yan? Tapos, may time po na, kinain ko na yung pride ko nung time na yun. Sabi ko sa nanay ko, Ma, may ano ka dyan? Parang mga less than 500 lang naman. Sabi ko, pengi naman 350, ganun. Eh, tumawag siya, nag-video call siya. Kita niyang umiyak ako. Sabi niya, nahirapan ka na dyan, oh. Sabi ko sa'yo, mag-work ka na eh. Or umuwi ka na muna dito sa bahay. Sabi ko, hindi ma, na-late lang yung branch ko. Like, sabi kong gano'n. Sabi ko, ma, hindi pa kasi nag-reflect yung income ko, kaya hindi ko nakuha. Pero totoo, wala talaga akong pangkain nun. Tapos yung 350 po na yun, ay pinagkakasya ko sa ilang araw ko pong pagsistay sa condo. Dito po kasi sa condo sa GGS, may malapit na karinderya. So, nauso po dyan yung Shanghai, 5 piso, kanin 10 pesos, tapos hihingi kami ng sabaw. Or mag-iitlog. Totoo po yan. Wala na po akong picture eh. Kasi alam niyo po, nakikita niyo lang naman kami na nagpo-post talaga ng lifestyle, masaya, sinishare yung negosyo. Pero kapag nung nagsa-start po ako, yan po yung na-experience ko. Tapos, yung mga bank accounts ko during those times, nagsara na, wala na akong ipon from dati ko pong mga hindi ko na alam yung gagawin ko.
And dahil nga nangyari yun, di ba nagsabay-sabay? Tingnan niyo po, nung 2021, May 15, 2021, ang saya pa ng caption ko na busy creating the life of my dreams. Pero nanghiram lang po ako ng laptop niyan kasi alam ko po na-assign nata ako mag-host or mag-IBP during those times or mentoring yan. Tapos wala akong table, wala kaming chairs. Bare po yung condo na nilipatan namin, sahig lang. Yung pinapatungan po ng laptop ay Durabox na pinaglalagyan namin ng damit namin ni Mentor MC. Tapos nakaupo po ako sa sahig niyan, sa sulok. Okay po. Pero power na power pa siya niya, no? Diba? Saya-saya niya. Mukha lang yung matara yung babae niya. Pero, ayan po yun. Okay? Na-burnout po yang babaeng yan. Pero tuloy pa rin namang sinishare yung negosyo, di ba? Nag-encourage pa rin ng leaders, encouraging pa rin yung post niyan. Pero, kapag nakita mo siya during those times, kapag mag-isa yan sa condo, yan na naghahanap na yan. So, one time, nakita ko ni Mentor, ay sinabi ko kay Mentor MC, nahanap ko yung mga papers ko para mag-apply ako ng work. Yung birth certificate ko, hinanap ko po yung mga requirements pag mag-apply ng trabaho. Kaso hindi ko po siya mahanap. Sabi ko, ano ba naman to? Wala na nga akong pangkain, nahihirapan na ako sa negosyo. Kailangan ko, alam mo yung ginagawan ko ng paraan para makasurvive ako. Pero hindi ko pa rin makita yung birth certificate ko, yung mga pang requirements ko pang, ano, oh, hello ka siya. Oo, yan, si Mentor Eric, kasama ko yung mag-Shanghai before. Okay? Hindi ko mahanap yung mga requirements ko po. Pero, ang ginawa ko, syempre, wala man akong choice. Nasa DJS na ako, may binabayaran po akong bills. Tuloy po tayo. Tuloy natin yung negosyo. Kasi wala naman akong choice eh. Wala, hindi ko mahanap yung requirements ko pang apply. Tapos, nasa IM ako, nasa condo ako, wala naman ako ibang gagawin kundi mag-IM. I keep showing up during those times. Kahit alam mo yung deep inside, hirap na hirap ka na talaga. Yung ginagawa mo si IM daily, IM5, mentoring, ay faithful ka, disiplinado ka sa pagganon, pero wala eh. Hindi siya, ang tagal po nung season na yan ng buhay ko. 2021 po. Okay po. Pero during those times, kung hindi, dyan ka po natutunan na kung hindi ka okay, mas humataw ka. Okay? Kung wala kang income, wag ka ng ano, wag masyadong emo pag nahihirapan. Okay? Syempre nakakaiyak naman po talaga yung mga ganyang panahon ng buhay natin, 'di ba? Sino bang hindi maiiyak kapag wala kang, alam mo 'yun, nalagasan ka ng grupo, yung binild mo ng ilang months or pa 1 year nawala, parang alam mo 'yun, crisis talaga. Pero nung time na 'yan, dun ko mas na-realize na ano, hindi okey yung sitwasyon ko. Kailangan kong mas humataw, okey? Kung hindi ko mahanap yung requirements ko para makapagtrabaho, itutuloy ko na lang si IM. Yun yung mindset ko nung time na yun, okey? So, hindi po naging mabilis yung pagkakaroon ko ng sales, magkaroon na ulit ng leaders, pero ako po mismo sa sarili ko dinisiplina ko siya, okey po? Hindi po ako pumapayag ng isang araw na hindi ko nagagawa yung IM5. Kasi yan lang naman yung laging sinasabi kasi nakikinig po ako before ng training ni Mentor TJ, IM5, sabi ko sige apply natin lahat kasi may mga script pa po siyang tinuturo, sige apply natin lahat. Kaya po naging malaking part sa'kin yung 8J Hub. Diyan po na-establish yung discipline ko, na dala-dala ko pa rin po hanggang ngayon, okey? Kaya alam po yan ng mga kasama ko, yung mga unang naging full-time, 'yan, nila Mentor Dennis and Steph po sa 8J, okey? Tapos dun ko na-realize na daig talaga ng disiplinado yung pinakamagaling at matalino, okey po. Kasi under ko po, maraming magaling, ang bilis makapagpa-pay in. Pero nung pandemic, nagbabay, nagbabay, eh. Iniwan ako, napakasakit po pala maiwan din, eh, 'no, okey? And punta po tayo sa year 2022. Okay, after po nung paghihirap ko na yun, it's time na ni-level up tayo ni Lord. Okay po. Ang nangyari po nung 2022, nag-release na si Mentor MC ng first car. Sabi ko, "Ang hirap ng pinagdaanan natin pero may kotse pala." Sabi ko, "Ay, nakakabuhay po siya ulit ng pangarap." And sabi ko, "Buti na lang naglabas na ng sasakyan kasi may standard ng susundan yung team. Para yung mga next leaders namin, at least
alam mo yun, pwede naming i-ano, kasi kung ikaw mismo sa sarili mo wala ka pang resulta, yung resulta kasi ng mentor mo yung magagamit mo eh. Tama? Kaya kung ikaw wala pa yung tingin mong required na resulta ni IM sa'yo, gamitin mo yung resulta ng mentor mo. Kasi I'm sure nilabas niya yan para sa team din niya and kasama ka doon. Okay? So, nabuhay ulit yung pangarap natin. Tapos, unti-unti na rin po tayo ulit nagbi-build ng leaders. Kahit po copper yan, tinatsaga ko talaga. Alam mo yung copper ka, pero minamanual kita. Ay, hindi po, sige po. Alam niyo po, lagi yung sinasabi kahit copper, naku po, kailangan niyo pong malaman yung protocol ng company. Kasi baka magulat na lang po kayo, inactive na yung account niyo, hindi po kayo makabili. Alam niyo po, ganun talaga yung mindset ko. Hindi, kailangan malaman yung protocol, kailangan tama manual. Kahit user lang po yun. Ganun po yung mindset ko nung mga time na yun. And syempre, thank you Lord, from zero to negative sales, no? Unti-unti na rin po nating na-experience magkabenta. Okay po, so praise God. Pero habang tumataas yung benta natin, syempre natututunan na natin, alam mo, parang mas madali na, hindi na mas sobrang masakit magbayad nung monthly na bills namin sa condo. Ito naman po, nung time na yun, end na ng contract namin sa 8J. Kailangan na namin lumipat sa bigger condo. And this time, may kasama po kaming leader na. Kaya yan, yung OFW po namin from Riyadh, Mentor Janet, alam niyo po yung pagkasundo namin sa airport, dumiretso siya sa amin. Ganun po, ganung kwento po talaga. Sabi ko, oh my gosh, paano kaya? Alam mo yung nasa isip namin na, paano kapag yung leaders naman namin yung nahirapan sa payment ng condo? Eh kami, alam mo yung mag-a-adjust kasi mas malaking condo, mas malaki yung bills. Yun po yung ano nun. Yun yung ano, tawag dito, yun yung nasa isip ko. Alam mo, laki yung bills, parang nag-recover pa lang ako sa, 1,000 plus lang po yung 8J na inuupahan namin before noon. Pero hirap na po kami noon, di ba? Ako po, personally, kasi nga, parang may wifi pa lahat po pag babayaran mo kasi pag nag full time ka. Even po yung tubig na iniinom mo pag aambagan niyo po kaya sa condo. So, nag-transfer po kami sa bigger condo. Okay? And, eto na. Year 2023, dito po ulit nag-start yung crisis natin. Okay? Pero I'm very grateful kasi during those times na nagkakaroon po tayo ng crisis, ay may ginagawa talaga si Lord na magpapabuhay pa rin sa'yo, magle-lift up pa rin sa'yo. Okay? Lagi lang po akong host, pero first time kong tinawag sa harap. Wala po akong choice eh. Pinapunta po kami para mag-declare ng SAFAR, ng CAR. Alam niyo po, after po niya, nag-apply ako ng lisensya, sabi ko, pambira, ayoko nga mag-drive. Pero kailangan ko eh, kasi nag-declare din ako ng SAFAR, ng CAR. Alam mo, mas iba po pala yung pressure kapag nagde-declare ka na. Kasi hinihintay na ng mga tao sa paligid mo, ay, SAFAR ka na, or diamond ka na. Ganon. O, ano na yung kotse bibili mo? Alam, iba yung pressure po. Sabi ko, kaya po nung time na yan, napilitan ako mag-apply for license. Sabi, alam mo yun, kasi gusto mo nang gawa ng first step eh, yung bagay na dineclare mo. Okay, nagigets po ninyo. Kaya kapag ikaw nagde-declare ka, as much as possible, gawin mo yung best mo para mag-take ng first step, para mas mapalapit ka doon. Okay? Yan po yung time na yun. Lagi ko sinasabi, kailangan ko na ng driver. Driver ang kailangan ko, hindi lisensya. Kasi hindi po ako mahilig mag-drive. Pero kasi required yun. 'Di ba? Paano pag mga video shoot, ikaw ang magdadrive nun. Pero, kaya kailangan mo ng lisensya. Okay? And during those times po, part po tayo ng top earners, yan. Hindi lang po tayo, consistent na po tayo nakasama, and even po yung mga leaders din po na binibuild natin, tapos may mga pa-incentive po sa team na unti-unti na rin po nating nahihit. Maraming pong salamat sa mga mentors po namin, no, na nagpapa-incentive palagi. Para lang, alam mo yun, nakaka-excite kasi dahil nagsisimula ka ulit, ang hirap po na hindi mo alam mo yun, nahihirapan ka pang mag-hit ng ano po, eh, ng mga incentive ng company. Pero na-experience mo mag-hit ng incentive kasi may mga pa-incentive yung mentors mo. Kaya kung nagpapa-incentive yung mga mentors mo, yung mentor mo, maging grateful ka. Okay? Kasi that is already out of their pocket and love for you na mag-excel ka. Okay? So marami pong salamat sa inyo. And during those times, ako po ay nag-iipon na para sa down payment ng aking sasakyan. Okay, and nagpe-prepare na po ako niyan na sabi ko, Lord, baka pwede na akong makaipon pang down payment ko kasi
for January na League of Champions sana. Gano'n, yun po yung nangyari. Pero, ang nangyari po, bago po matapos ang 2023, I got scammed. Alam mo po yung in an instant, nawala yung ipon ko. Nawala po talaga. Ayan pong picture na yan, nakikita niyo. Nag-upgrade po ako sa Jade account niya. Nakiswipe po ako. Pinairam po ako ng credit card niyan. Nakiswipe po ako. Pero during those times, na-scam ako. So, sobrang nagpanic po ako, kinabahan ako. Sabi ko, paano ko babayaran yung credit card? Kasi po yung, nung nagpa-swipe ako ng Jade, nag-upgrade po ako. Ang monthly ko po niyan is around 16 to 17 per month. 17,000. So, sabi ko, para na rin ako nag-ano nito, nagmamonthly ng sasakyan. Tapos, ang first start ko ng payment is January 2024 po. Okay? Kaya po nung time na na-scam ako, iyak ako, sobrang umiiyak na ako, pero parang pinigil ko talaga yung sarili ko, tapos inasikaso ko yan. Ayan po yung picture na yan. Pumunta po ako sa krame, nag-report and everything, hoping na ma-recover pa po yung pera na nawala sa akin. Kasi ang sakit po kasi inipon mo yun eh, hard work yun eh. Pero tinry ko pong mag-move on. Tinulungan ko po yung sarili ko na mag-move on po during those times. And syempre, I continually declare good things over my life na baka ganito, um, merong mas magandang plano. Alam mo, yung pinapaniwala mo yung sarili mo na hindi, merong magandang mas mangyayari, may magandang kapalit. Tapos, chinek ko talagang, alam mo yun, mas conscious ako na, Lord, kailangan mag-synchronize talaga yung utak ko, yung kilos ko, yung sinasabi ko, para maging prepared ako sa pinagpe-pray ko. Okay, sa mga gusto kong ano, mangyari or gino-goals ko. Tapos ito na po, nung during those times talagang inayos ko po. Alam mo yun, para ako nagre-reset ulit ng sarili ko kasi ang hirap eh. Tapos lagi ko inisip, there will always be someone fighting for you. Pwedeng yung mentor mo yan, someone praying and keeps on pushing you. Kasi minsan, hindi mo na, feeling mo walang natutulong sa'yo sa mentor kasi may kailangan kang hindi nabibigay sa'yo ng mentor mo. Pero always remember, there will always be somebody fighting for you to be successful. Hindi man nila nagagawa yung lahat ng kailangan mo. Hindi man nila nasusupply yung lahat ng kailangan mo. Maybe they are praying for you. Diba? Hindi mo alam na iiyak yung mentor mo kasi gusto niya mag-ano ka na, maging successful ka na. Gusto niya kumita ka na. Gusto niya ma-experience mo na rin yung ganitong bagay. Lagi ko yung iniisip. Sabi ko, eto po kasi yung time na, bakit yung ano, alam mo yun, parang may time na hinihingi mo yung support or help na kailangan mo minsan. Pero hindi mo siya ma-receive. Pero lagi mo lang iisipin na hindi naman din perfect. At hindi yung mentor mo laging meron para i-help ka. Pero lagi mong iisipin, may mga ganyan pong tao na ibibigay sa'yo si Lord. They are fighting for you on your behalf. They are fighting for you in prayer. Maybe they are the reason kaya ka gumaling, 'di ba, sa pain mo, kaya ka nag-excel because they are, alam mo kasi ang least na magagawa ng mentor mo is pag-pray ka. Lalo na kung yung mentor mo is wala rin naman talagang mabibigay sa'yo. What they can do is pray or samahan ka. Okay, lalo na during those times, i-appreciate mo yung mentor mo na kapag nahihirapan ka, kahit man lang mabigyan ka ng quality time, malibre ka man lang ng ice cream cone sa McDo, i-appreciate mo yun. Kasi, at yung reality naman, lahat din naman tayo may pinagdadaanan. Okay po? There will always be somebody fighting for you. And marami po yan dito. Nasa Team Eagles ka, marami pong taong sa'yo, magli-lift up. And at the same time, you should be conscious kasi kapag merong nagpe-pray sa'yo, nag-e-encourage sa'yo, meron ding voice na magsasabi sa'yo, huminto ka na. Huwag ka nang maniwala, tumigil ka na. Yung magsasabi, Rachel, wala, dead na yung situation mo, tumigil ka na. Napakasakit po nun, di ba? Meron ding lalaban kasi na i-dishearten ka or i-discourage ka. Yung ito-torment ka, yung hanggang pagtulog mo, ayun mo, yung parang na-anxiety ka na nga ata eh, kasi ang hirap eh. Ha? Pero sinasabi ni Lord sa'yo, hindi naman yan patay. Nasa facing ka lang talaga. Kasi hindi naman po agad namamatay, for example, yung relationship nyo ng leaders mo.
or ng business mo, hindi naman yan agad namamatay. Yung pangarap mo, hindi naman yan agad namamatay. Yung passion mo, hindi naman yan agad namamatay. It will become sick first. Kaya kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo habang nanghihina ka, dun mangyayari na mawawala yun. At worst, mag-quit ka talaga. At dahil patay na nga yung pangarap mo na yun, baka kasi patay na yung pangarap mo eh. Ayoko na ayoko na mag-rank up, hindi naman para sa akin yun. Wala na. Hindi mo na lalong tutulungan yung sarili mo kasi patay na nga yung pangarap. Kaya kung na-experience mo yan, yung pag nahihirapan ka, sasabihin sa'yo, huwag ka na mag-pray. Wala mang nangyayari. Huwag ka na mag-church. Huwag ka na umattend ng mentoring. Huwag ka na kumanig sa mentor mo. Sinasabi ko po yun sa inyo kasi na-experience ko po. Kasi parang ang daming aspect ng buhay ko yung nawala. Hindi na po naging okay yung relationship ko sa family ko, sa parents ko especially. Kasi nga, sinasabi ng nanay ko, alam ko namang for good po yun na umuwi na lang ako, doon okay yung buhay ko daw, ganyan. Pero hindi. Lalo mong pinapatay yung pangarap mo pag umalis ka na doon. Alam mo yung pakiramdam mo wala na po talagang pag-asa. But I am here to tell you, mentors, do not listen po sa ganong voice. Huwag mong pakinggan yung boses na yan. Kasi I'm very sure, hindi naman binigay sa'yo ni Lord yung leader na yan para hayaan mo lang mawatay or mawala. Hindi naman din binigay sa'yo ni Lord or pinavisualize ni Lord sa'yo yung pangarap na yan para hayaan mo lang mamatay. Kung patay na siya sa iba, dapat sa'yo hindi. Kaya ka nasa IM kasi 'di ba, hindi lang naman tayo nagti-training dito ng negosyo. Mindset, yung faith natin bini-build up, tinataniman. Kaya dapat hindi siya agad namamatay. Oo, manghihina ka, mag-undergo ka talaga ng sobrang hirap na crisis na hindi mo na ma-imagine. Pero yung death, yung pag-weekend na yon, hindi dapat mawala talaga yung faith mo. Okay po, nakaka-relate po ba kayo? Yan po yung mga time talaga na, alam mo yung tinutulungan ko yung sarili ko. Sabi ko po dyan, no? Tingnan niyo po. When you are in the middle of crisis, it's either you break down or you break through. Pray ng breakthrough eh. Alam mo ba yung breakthrough? Alam mo ba yung deeper meaning ng breakthrough? Kasi pag sinabi mong breakthrough, mahirap. Para kang, alam mo yung kakalabanin mo yung Great Wall of China. Napakahirap po niyan. Kaya, Lord, I'm praying for breakthrough for my team. Mahirap po yun. Kaya pag feeling mo nandun ka sa middle of crisis, it's either you break down or you break through. Pili ka po dun. Okay? Next po, loss or discouragement must not change your prayer life. It must not weaken your faith and it must not stop you to worship. Wag mo naman sisihin si Lord. Lord, wag mo na rin i-compare yung sarili mo. Darating naman po talaga tayo sa lahat ay sa ganyang point ng buhay po natin. Kasi kaya ako po yan nilagay diyan kasi ako mismo naka-experience ko po yan. Ang tampo na ako kay Lord eh. Sabi ko, Lord, sumusunod naman ako ah. Tinutuloy ko, may life class pa po kasi ng time na yan eh. Nag-share pa nga po ng, alam mo yun, parang rant ka na lang ng rant. Kasi nasasaktan ka na, nahihirapan ka na during those times. Sabi ko, bakit ganun? Pero doon ko naintindihan as I go along my journey. You serve a God that heals, that restores, and that redeems. Every pain na nararamdaman mo, it has a purpose. Pagagalingin niya yan. Okay? I-restore niya whatever man yung nawala sa'yo. And bubuhayin niya ulit. For example, yung pangarap mo, mahirap mag-diamond. Tingnan yung apoy, natawa na rin ako, di ba? Pero ang hirap. Pero ibubuhayin at bubuhayin niya yan. Kailangan mo lang tulungan din yung sarili mo. And sabi ko po dyan, and you will experience abundance in the middle of crisis. Galing, no? Kaya po, nung
Di ba 2023 po yan? 2024. 2024 na tayo, mentors. Patapos na po tayo. Diyan po natin na-experience yung year of harvest. Sipin niyo po, from year of crisis, year of harvest tayo. Nasa ano po yan eh, January 1 or 2 po ata niya. Nakapila kami sa bangko ni Mentor MC. Tapos, sumigaw ako. Sabi ko, hala! Gumanon ako. Tapos nagulat siya. Sabi niya, ano? Kala niya na-scam na naman daw ako. Sabi ko, la, may GC ng ano, top, ano, award is for top sa MVP, League of Champions. Sabi ko, may kapangalan kaya ako sa MVP? Parang nalagay yung pangalan ko. Tas sabi ni Mentor MC, ikaw yan talaga, maniwala ka naman. Alam mo po, hindi ako, alam mo parang hindi ako mapakali. Chinat ko si Mentor Ikay ata nun sa si Mentor Peach. Mens, nalagay ako sa group chat ng top, top earners ata yun. Ayun, top direct seller para sa League of Champions. May kapangalan po ba ako or na mali nalalagay yung pangalan ko? Alam mo yun, yung gusto mong ipakorek. Kasi syempre, ang hirap din naman na bigla kang umasa, tapos nagkamali lang pala yung lagay. Diba? Alam mo yung ganun po. Pero, kinonfirm po nila yan na kasama ka nga. Sabi ko, wala. Alam mo yung during those times na, syempre nasa crisis ka eh. Gusto mo na lang, ang goal mo na lang magtuloy-tuloy ka eh. Goal mo na lang mabayaran kasi monthly nga po, para ako nagbabayad ng kotse. Kailangan kong humataw ng humataw ng humataw. Pero hindi ko na na-realize na papasok po pala tayo sa higher level. Ayan. So, sobrang happy po ako kasi na-experience ng team kasi nire-represent din po natin yung team natin every time na tayo ay a-awardan eh. Kasi kung ano yung na-experience mo, gusto mong sabihin din sa leaders mo na, may experience mo din yan. Na-experience ko eh. Diba? Kaya for example, sa Mentor Ikay, kung na-experience niya magkalambo, lahat din tayo may chance magka-experience. Kailangan mo lang maniwala. And during those times po, I'm so grateful kasi tuloy-tuloy po tayo na, consistent po tayong nasa top na. 2024, alam mo yung goal mo lang naman, pumataw ka. Kasi nga, ang hirap. Ang hirap talaga. Parang kala mo nagmahataw ka to survive. Pero sobrang grateful ko po kasi hindi ko na po namamalayan na andyan na po tayo, na-awardan po tayo, nare-recognize tayo as isa sa mga top earners or sellers ng team natin. Okay po. And syempre, hindi lang po tayo, yung mga leaders po natin. Ayan, yung start lang po and then yung end yung pinakatang slide kasi marami po yung posters. Pero I'm so grateful kasi may mga leaders na rin po tayong nakasama. Okay po? And during those times, mas nag-focus po tayo, mas dinisiplina po natin yung sarili natin, and mas nag-serve tayo ng leaders. Okay po? Kapag ikaw ay may leaders na, expect mo na mababawasan yung time mo for your production. So, lagi kong sinasabi, ganito, nagbago po ulit yung discipline ko. Kasi may leaders na po ako eh. Pero, ang mindset ko, hindi ako pwedeng umasa sa leaders ko para magka-income ako. Kailangan, may production or wala yung leaders ko, ako mismo may production everyday. So, sinet ko siya. By morning, yan yung time ko para sa sarili ko, mag-prospecting ako, kausapin ko yung clients ko, magtotalk ako, um, at dito mag-a-answer ako ng inquiries, magko-follow up ako. I am 5 pa rin. Binibigay ko yan na time para sa sarili ko during the morning. Kaya po, alam ng mga kasama ko sa condo, bakit kahit ano, ang aga ko gumising, 4 or 5 a.m. po, bumabangon na tayo. Kasi kailangan kong bigyan ng time yung sarili ko para may production din ako sa sarili ko. Okay po. Yan po yung aking mindset and discipline during those times. And then, pagdating naman po ng hapon, ayan, sasamahan yung mga leaders, magme-mentoring, magti-training, para na po yan sa kanila. Mahirap po yun sa una. Kasi sanay ka na hataw ka ng hataw para magkaroon ka ng self-production. Pero kapag may leaders ka na, kapag binigay naman na sa'yo ni Lord, yung mga leaders na magagaling or inentrust ka na niya, maging manager ng mga leaders ang mga tao na yan, galingan mo rin para hindi sila mawala. Sila naman yung tulungan mo at your very best. And focus ka lang. Focus ka lang po. Okay po? And yay! Ayan po, 'di ba? Nakaka-visit po tayo sa house ni Ikay para
tumaas din po, lumawak din yung mindset ng mga leaders natin and expose po natin sila sa mga top mentors po natin. So, very grateful po tayo dyan, no? Thank you so much kasi lagi kaming welcome sa bahay ni Ikay, no? Ilang batch ng leaders na po ata ang naka-visit po dyan sa kanyang bahay. And syempre, yan, tuloy-tuloy po, hindi lang yung face-to-face, ay meron din po tayong online habit na. And so, masaya po tayo kasi may mga rising leaders na po tayo. Meron na pong natataniman ulit na mga buhay na mabuhay yung kanilang pangarap ulit, do. So, masaya po, diba? O, unang hirit daw. Yes! Opo, ako po yung unang hirit dito sa Madalas po kasi ako nanonood ng unang hirit sa umaga kasi kailangan kong malaman yung weather. Gano'n po ako ka-conscious kasi kapag alam kong uulan ng hapon, kailangan kong ayusin yung schedule ko kasi hindi puwedeng kunwari maghahakot kami ng products, kailangan may consider yun kasi baka mabasa yung products, yung mga gano'n po. Or yung traffic, 'yan. Ang kino-consider ko po 'pag nanonood ako ng umaga yung presyo ng gasolina. 'Di ba kasi parang weekly may update ng presyo ng gasolina, o lagi ko sinasabi kay Mentor MC, "Pagas na tayo kasi bukas tataas daw yung gasolina." 'Di ba gano'n tayo ka-conscious kaya nanonood tayo ng balita. Tapos yung weather, 'yan po yung mga ano natin, yung mga ano po, holiday, yun po, yung mga ilan pong mga important events, at least po conscious pa rin tayo sa nangyayari sa paligid natin kaya tayo nanonood ng news. Okey po? And eto po sobrang grateful ako kasi hindi po ako pala post ng income. I'm so sorry. Pero thank you Mentor MC kasi mahilig po siyang mag-create ng ganyan. Mahilig po siyang mag-post ng mga income ng aming team and isa po tayo sa siyempre kasama tayo. Nahihiya ako, alam mo yun, nahihiya ako, eh. Alam mo yung paano ko ba ipo-post 'to na hindi ako mahihiya, yung gano'n. Yun lang yung mga achievement mo na nahihiya ka, gano'n. Pero ayun, alam niyo po nag-start siyempre dahil nga Year of Harvest, 'yan na, may weekly income na tayo, nakaka-experience po tayo ng masaya na po ako diyan, 4 digits in 1 week sa online account ko po, masaya na po ako diyan. Kasi hindi maraming ways of earning, eh. 'Di ba? Tas meron pa so retailing, yung barley sales pa lang masaya ka na, eh. Sabi ko, "Grabe bayad na yung bills ko." Alam mo yun, parang sige may pambili na akong ganito. Alam mo yun, kahit ma-rewardan mo yung sarili mo, 'di ba? Nag-start po tayo sa 4 digits, 'di ba? Na weekly income hanggang sa naging 5 digits, ayan 'di ba, nakita niyo po sa next picture, tingnan niyo po kahit yung student na kasama namin kumikita din, 'di ba? 13 years old po 'yan. So kung nagagawa or nangyayari sa 13 years old, mangyayari po 'yan sa ating lahat. Okay, wag po tayong papayag, 'no, lahat po 'yan. Okay, can you say amen? Okay, so lahat po 'yan, eto po dahil lahat kami nung time na 'yan ay may weekly income, nag-ano po kami, ano bang kainan 'to, Yabu, 'yan, nagyabu po kami. Treat lang namin, reward lang namin, "Tara kain tayo sa masarap." Alam niyo po yung kapag kumita ka, kain naman tayo sa masarap. Yung mga gano'ng simpleng reward pero nakaka-fulfill na siya. Kasi 'di ba from Shanghai, sabaw, kanin, ayun po masaya na po tayo dun, napakasaya na pong parte ng buhay natin 'yan. And siyempre we are very grateful kasi, ay first time ko pong ipakita 'to. First time ko po ipakita 'to na from 4 digits, 5 digits, na-experience na rin po natin yung 6 digits. Ay grabe, praise God. 'Di ba napakaganda ng ngiti nung babaeng 'yan. Ay grabe. Alam mo yung after ng sobra-sobrang stress, papunta rin pala tayo dun. Talagang may process lang talaga, maiiyak ka, eh, 'no? Tapos, ang kagandahan po kasi niyan, hindi lang tayo yung naka-experience, pati po yung mga taong nagtiwala under us. Okay, so silang dalawa lang po yung pinost ko kasi mga private people po yung under ng organization natin. So, hindi po talaga sila nagpapa-post ng kanilang mga mukha. Okay po, kaya wag niyo rin po ipo-post yung mga mukha nila kasi mga private people po sila. Okay, so yun po, sobrang grateful po ako kasi na-experience natin na siyempre after ng 6 digits, may process ulit 'yan. Pero after ng 6, anong next? Malay mo 'di ba maging exponential ano, eh, yung pag-increase ng income. 7, 8, 9, 10, 'di ba? Pero alam niyo po during those times, dun mo na lang ma-appreciate na, kaya pala tinuruan lang akong ni Lord maging good manager sa finances, sa tao, sa team, sa pagha-handle ng leaders.
Kasi kapag kung dumating po yan siguro na hindi po ako okay or hindi pa ako magaling mag-manage sa mga bagay-bagay, mawawala po ulit yung mga leaders, mawawala po ulit yung ganyang kind ng income. 'Di ba? Opo, nakakakilig. Pero yun nga, wala, nakakakilig siya pero hindi ko siya na-post, 'di ba? Pinost ko lang yung e-wallet. Yung walang amount nung time na yun. Sabi ko bibitinin ko muna kayo, pero ang ending hindi ko na na-post. Hindi ko na na-reveal yung ganyang income ko. Pero glory to God po. Glory to God po dahil na-experience na po natin yun. Kasi nangyari naman na po yan sa ating mga top mentors eh, na magne-next lang talaga tayo. And syempre, I won't end this sharing without saying po yung naging road to Sapphire ko po. Okay po. Dahil po nag-upgrade ako sa Jade, hindi po ako mover. In short, okay? So 2024, ayan, sabi natin February, nandun lang po sa kabilang side ang production natin. Okay? Hindi po tayo nakakapag-produce din sa kabila kasi hindi po ako makapaglagay din kahit direct po. Okay? Tapos naka-hold. Syempre kapag hindi ka po mover, ay naka-hold din yung mga bonuses mo like Give Me Five, mga Just For You. Tama po? Yan. So sa mga hindi pa mover, makaka-relate po kayo dito. And then May, 'di ba? Ang saya po, no? Kasi 14,000 po yung kabilang side. Parang alam mo yung pakiramdam, pwede ko bang hatiin to? Ilagay ko yung 7K sa kanila. Para matapos na yung pag ko ng Sapphire. Hindi po talaga eh, no? And then, syempre, fast forward, December 1 to 20, last year, leaders are in vacation mode. Nasa ibang bansa, nasa province, okay po? And ito po yung RQV ko, nung December 1 to 20. 4,800 sa left, 200 sa right. Okay? Okay na po ako niyan kasi, sabi ko, magpapasko naman, so naiintindihan ko yung mga leaders na nagbakasyon na talaga. Pero naglabas po kasi ng promo yung IM, tama po? Naglabas po ng promo yung IM during those times. So, tinry ko lang. Sabi ko, sige, try natin. Alam, di ba? Kasi ayaw kong mamilit kasi naka-holiday yung mindset ng mga leaders po natin. Ayoko naman silang mapilitin din na humataw kung ang mindset nila ay nakabakasyon. Okay po? Pero kinonta ko sila, in-update ko po sila. Okay? Tapos, syempre, inasikaso po natin yung promo, tayo po yung, ayan, noong December po, I was the last one who left GGS. Tingnan niyo po yung nasa gitnang picture. Mag-isa na lang po ako niyan sa condo, inaasikaso ko po yung rank ups ng mga leaders natin, and syempre yung sa atin din po. Diba? Alam mo yung ano ba 'to, gusto ko na rin namang magpasko, 'di ba? Finishing the rank ups of leaders and naano na po ako niyan, nase-stress na rin po ako nung time na 'yan. Pero sobrang grateful ko po kay Tito PJ, andiyan ka ba Tita PJ? Kay Mentor PJ kasi nasa Bacolod po siya. So sabi ko last day po ng promo na nun, 22 Sunday. Sige men, i-process na lang natin online kasi hindi naman siya punta dito sa Manila kasi nasa Bacolod po siya during those times. Pero nung Sunday morning, gumising ako kasi magzo-Zoom kami para at least i-process namin online yung mga pay-ins niya. Tumawag siya sa akin, sabi niya 7:30 AM po yun ng Sunday. Sabi niya, Mentor Rachel, nandito na ako sa Manila, nasa airport ako, papunta na ako diyan. Alam niyo po, talaga po. Alam niyo, sobrang saya ko kasi, may kasama ako eh. At least may kasama na akong magpa-process, mag-aasikaso ng mga leaders ng pay-ins, hindi na mahihirapan. Ayan po, ayan po yung time na, 23 po ata to or 24, in-offer na ni Mentor PJ na ihatid niya na ako sa bahay kasama yan. Sa Mentor Monique, thank you so much din sa pagsama. Sinamahan po nila ako na habang nag-grocery na ng pang Noche Buena yung pamilya ko. Andito pa rin ako, sinasabi ng nanay ko, ano ba ginagawa mo dyan? Diyan ka ba magpapasko? Pero, yun po, grateful po ako and ato po, ang mahirap pa po, di ba, umuwi na po ako sa amin noon. Pero dahil po, nasa bahay na ako, dala-dala ko po yung laptop, dala-dala ko po yung mga checklist, mga resibo. May anong gagawin mo dito ng Pasko? Sabi ng nanay ko. Sabi ko na lang, Ma, please, sige na, wag mo muna akong pagsabihan. May tinatapos lang ako. Pagkatapos nito, Ma, sabi ko, bibigyan ko siyang regalo, ganyan, ganyan. Tapos yung kapatid ko, nararamdaman niya na yung stress ko.
Kasi nga wala po akong leaders na kasama pa nung time na yan. So, hindi ko lang po minomonitor yung requirements ko for rank up. Pati po yung sa mga leaders ko rin. Ganun po. So, yung stress level mo talaga, ay ko Lord, kailangan kong kumalma. Kaya yan, shoutout din sa kapatid ko na user po siya ng barley eh. Yan. Isa po yan sa mga nag-share din ng barley business natin. Sabi niya, ate, oh, mag-ano ka muna. Mag-milk tea ka muna, pampakalma. Kaya sobrang salamat talaga. Kasi andyan pa rin yung family ko na, alam mo yun, dadakdakan ka lang naman sa simula, pero kapag alam nila na, ano, kailangan ko na talaga ng backup, andyan po sila. Kaya maraming maraming pong salamat sa family ko. Ayan, madakdak, ayan po yung bunso kong madakdak eh. Bunso kong kapatid na madakdak, ate, ganyan. Alam mo yun, pero siya po yung nakasama ko nung habang nasistress ako sa pag-i-encode, di ba? Yan po siya. And, praise God, 'di ba? Ito po, 'di ba? Tingnan niyo naman, fini-fill upan ko pa yung mga ano na 'yan. Ginawa ko po talaga 'yan, yung checklist na 'yan para sa mga leaders ko, para mas maging madali sa kanila kapag maghihit na sila ng rank up. Nagkataon lang po talaga na vacation mode na ng December, kaya nasa akin po lahat. So ako talaga nagma-manage or nag-help sa kanila mag-encode kasi hirap din yung iba sa internet kasi nasa ibang bansa nga po or nasa probinsya na sila. Ayan. So, ang nakasama ko lang po dito, yun, si Tito PJ and si Mentor Michelle po. Okay. So, apat po. Di ba? Apat pa lang po yan. Paano po kaya pag nag-ano na tayo, no? Nag-hit na tayo ng higher ranks. Pero yan po, sobrang stretch po yan. And December 23, praise God, tapos na po yung RQB natin ng Sapphire. Sobra-sobra pa po. Kaya, ayan po yung mga time na nag-chat na rin ako sa mga leaders ko na, okay lang kung ano man yung maging production mo, hataw lang, ganyan-ganyan. Copper, ano man, silver, wala, sabi ko, walang problema, basta makaano ka lang, makasabay ka lang sa momentum. Kasi po, lagi ko sinasabi, kasi pag promo, di ba, usually executive package na lang. Pero try mo pa rin humataw. Kasi kahit copper po yung mapapayin mo, ibig sabihin, nakakasabay ka sa hataw ng buong IM. Nagigets niyo po? Kasi hindi naman siya laging kailangan nandun ka sa Jade na makapagpapayin eh. Alam mo, kailan ako nagsisimula, ito yung mga ibang leaders ko po na kinausap dito, nagsisimula sila. And yung pinakakaya lang nilang i-produce is copper, silver, and that is okay. Give them value pa rin. Kasi hindi mo naman mabibuild ang tao dahil lang nag-jade siya. Ibibuild mo yung tao by mindset, by the habit, dun mo siya, kukonek ka talaga sa kanya. So whatever man yung package na kaya na i-produce ng leaders mo, appreciate them and be grateful. Okay, kasi at the end of the day, alam mong may ginawa sila to support you mag-rank up. Kaya maraming maraming salamat po sa aming Team Radicals. Maraming maraming pong salamat sa inyo kasi malaking part po kayo, 'di ba? Yung dati pong kulang-kulang, hindi magsabay na left and right ko po. Sinobrahan pa po ni Lord. And na-extend pa po, 'di ba? Na-extend yung promo ng 27, tinanong ko pa po. Kasi yung kabila ko po, kulang na lang po ng Sapphire yan para matapos naman natin yung Ruby. Tinakip ko pa rin po. 'Di ba? Sumabay pa rin tayo. Sabi ko, possible kaya meant makapag Sapphire. Kaya may mga chinat po ako dyan ng mga leaders ko. Hit natin, mens. Baka pwede kita matulungan mag-Sapphire ka na rin this month. Kasi ang kulang ko na lang po sa kabilang side, right side, dalawang, ano eh, ay isang sapphire po eh. Kasi yung kabila ko po, may nag-ruby na rin po dyan. So, praise God kasi natapos po yung taon na meron po tayong 42,000. Tapos doon ko na-realize, Emerald pala yun. Emerald RQB na po pala tayo. Yung kabilang side natin. Kaya pala. Kaya po pala. Tuloy-tuloy ka lang talaga. Pero dahil nga December 31, bagong taon, hindi po tayo nakatalon yan. Alam niyo po nung nag-12 AM ng January 1, tahimik lang tayo nagdadasal. Lord, I pray na tama po lahat ng ginawa ko. Ano ngayon gano'n, kabado ka eh, kasi hinihintay mo mag-reflect eh. Sabi ko talaga nga naman 'no, kung kailan bagong taon, ano eh, hindi ka makatalon, hindi ka makapag-ingay kasi hinihintay mong kumalma ang sarili mo at hintayin mag-reflect.
'Di ba? And yes, 2025, praise God. Kaya ko po siya tinawag na year of completion, yung aking 2025 kasi nag-start po agad yung year ko na may kinomplete si Lord sa aking mga pangarap. And hindi ang pinaka-fulfilling po kasi dito, hindi ako mag-isa. Yung ilang taon kong hinihit na rank up. Alam niyo po sa iba, parang starting rank po lang po yan. Pero kapag ikaw yung tao talagang hindi naman kagaling, alam mo sa sarili mong hindi ka magaling, sipag na lang talaga at consistency yung inilalaban mo. Alam mo yun, saka faith na mangyayari din naman sa akin to. Nagtutuloy-tuloy naman ako eh. 'Di ba? Pero praise God kasi sinimulan po natin ng January 2025. Ayan, times up na raw po ako. Okay? Nag-timer po kasi ako, okay? Ng may 1 ruby and 3 sapphires. And sobrang grateful po talaga ako sa mga ginawa ni Lord all throughout my journey here in I Am Worldwide. 2019 to 2024, it must be a long journey for me, 'di ba? Pero yung patience mo diyan talagang tines. Kaya maraming maraming salamat unang-una syempre kay Lord. Kasi hindi ko maiintindihan kung bakit ganito kalaki yung naging harvest ko kung hindi ko na pagdaanan yung ganong kind ng crisis sa buhay ko. Of course, sa my family and churchmate na laging, alam mo yun, wala man silang, hindi sila yung talagang magbibigay, ganon, yung kailangan mo support. But they are always praying for me. Kaya pag, kunwari, yung kapatid ko, uy, pag-pray mo ko, matapos na yung give me five ko ngayong month, ha, ganyan, ganyan. Sabi ko, uy, pag-pray mo ko kasi may kalaro ako sa IM, kailangan ko manalo ng kailangan ko mag-give me five kasi ililibre ko siya ng samgyup, dapat ako yung libre. Isipin mo gano'n, nagpapa-pray talaga ako sa kapatid ko, kailangan ko matapos 'to. Meron po kasi akong mga gano'ng naging kalaro, sabi ko, "Paunahan tayo mag-give-me-five, 'pag ako nauna, ililibre mo ako," sabi ko. 'Di ba, napakasaya ng encouragement, 'no, laro-laro lang siya pero nakakaano siya, nakakalabas siya ng potensyal mo. So, puwede mong gawin 'yun sa ka mo or sa close mo na mentor, "Laro tayo mens, kung sino manalo libre ng samgyup." Dati si Mentor Janet ako, sino yung top 1 siya ililibre ng milk tea. Gano'n lang po kami before maglaro sa unit dito sa mga kasama kong full-timers. But very grateful to them. Of course, sa Team Blazing Dragons and Radicals, maraming maraming pong salamat especially sa mga leaders po natin na older sa atin but they are very humble and submissive po sa akin bilang mentor nila kahit ako po ay younger po sa kanila. Maraming maraming pong salamat po sa pagstay, pagsama at pagiging part ng journey ko here in I Am Worldwide. And I hope po na kayo naman po yung next kong marinig po dito sa um, mga Zoom meetings po natin. Thank you, 8J, 5G Hub. Yan, isa po kayo sa mga naging, ko po, inspiration. Isipin niyo po, dyan po kami nag-start, nakikita niyo po ba yan? Mga kasama ko sa 8J. Even po yung, namin, bayaran ng bills, may countdown, Saan ka pa? 9 days to go. O, pag nag 5 days po yan, nakapulang pentel pen na po yan. Tapos pagbayaran na ng bills, magwo-worship kami sa baba, "This is the great day." Alam mo yung kabado ka na kasi bayaran na ng bills, pero yun yung gagawin niyo, mag-worship kayo ng mga kasama niyo sa condo, 'di ba? Alam ko po, alam niyan nila Mentor Dennis, Mentor Steph, sila Mentor Steffi, Mentor Jomel, yan yung mga una kong nakasama. Kami yung first batch na nag-unit, nag full-time po during those times. And syempre, ito po, na-build po talaga yung consistency namin dito kasi dito na-build yung culture namin. Okay po, na hindi ka papayag po ma-zero dito eh. Kasi pag na-zero ka po or ikaw pinakamababa, kulelat ang production dito sa unit, maglilinis ka na isang buong linggo ng kondo. Na-experience ko po yan one time, ako yung pinakamababa yung sales, pambihira. Naglinis ako buong linggo ng kusina at ng sala at hagdan. Ayoko na po maulit. Kaya ginalingan na po natin. Okay, and syempre to my crosslines and top mentors, napakarami po ninyo na nag-i-inspire sa akin. Hindi man po ako very vocal but I'm very inspired sa mga sharing po ninyo. Nakikinig po ako every time na nag-share din po kayo or mga postings po ninyo. Okay, and of course to my mentors na nakasama ko rin hanggang sa nag-expansion kami, 'di ba? Hindi na lang tayo na
hindi mo lang sila kasama mag-expand ng business, kasama mo na rin sila mag-travel po, no? Ayan, maraming maraming salamat po. Sobrang memorable po sa akin yung Singapore trip po namin kasi ano po eh, yan po yung goal ko. Gusto ko mag-birthday sana sa Singapore. Ewan ko po. Parang gusto ko lang ma-experience mag-birthday sa ibang bansa. Pero hindi po yan natuloy kasi humahataw po ako. Pero nangyari po yan netong last year ng August. Hindi man po siya nangyari ng birthday ko, pero at least next time po, magbe-birthday ako sa US, magbe-birthday ako sa Europe, abangan po ninyo yan. Yun pala yung pangarap eh, no? Mag-birthday sa ibang bansa. Thank you to my top mentors, Carl, Mentor Steffi, Dennis, and of course, yung kasama ko po dito all the way, si Mentor Pat and Mentor Grace. Sila po yung isa sa mga nag-build talaga sa amin. And of course, sumama, nagbago ng mindset namin in building leaders, ano yun? Yung psychological wallet mo talaga, lalaki kapag ganun eh. And of course, may angel mentor na kahit sinaling kit-kit lang talaga ako, pero I'm happy na, and I'm very blessed na sinama mo pa rin ako dito, 'di ba? Ako po yung pinakamahiyain sa'min sa group of friends, pero ako po yung sinama niya sa I Am Worldwide. Hindi ko rin malaman po. Pero sobrang salamat po kasi dinala mo ako dito, and I'm very happy na nakakatulong tayo sa family natin and syempre sa mga leaders po na nagtiwala sa atin. And sabi ko nga, hindi ko siya, ano po, ito, 'di ba? Nakita niyo na, what no eye has seen nor ear has heard, nor the heart of man imagine what God has prepared for those who love Him in 1 Corinthians 2 verse 9. So, sabi ko nga po, yung 2025 is a year of completion. So, hindi ko man po, masasabi kung ano yung mga next na aabangan niyo sa buhay ko. Pero ito po yung mga ni-raise up ko and prayers and dreams ko para sa family ko and sa team ko. Abangan niyo na lang po. Okay po, pero dine-declare ko po yung 2025 ko is a year of completion. Okay po? That is my year of completion that God will not answer kasi sinimulan niya ng January. Kaya kini-claim ko na all throughout my year na tatapusin ni Lord. Kaya kung ikaw meron kang dine-declare sa buhay mo, i-claim mo lang siya everyday. Hindi man siya mangyari agad, pero meron at merong progress na gagawin sa'yo si Lord. So, maraming maraming salamat po for everyone na nagstay, nakinig. I hope lahat po kayo ay na-inspire at some point of your life, nakarelate kayo, ganito yung gawin nyo. But again, gusto ko pong iwan sa inyo that we all have different journeys in life. Pwedeng yung journey mo, iba sa journey, ay yung iba sa journey ko, pwedeng parehas tayo. But then again, you just need to focus sa discipline na meron ka, maging consistent ka doon. Every day, gawin mo siya. And syempre, always connect to your mentors, sa family mo, and kay Lord. Yun lang lang po. Thank you so much. My name is Mentor Rachel Jarius, and I am Pero Robay. Mentor Sheng, my question is, what made you not quit despite ng lahat ng pinagdaanan mo sa negosyo? Despite dun sa mga moments na feeling mo unanswered yung prayer mo, ano yung nagpakapit sa'yo sa business? Yun lang. Thank you so much. Ano, mens? Bakit naman nakakaano to? Yung leaders ko, mens. Kasi, ako yung nagpo-push sa kanila na wag mag-quit. May mga nag-stay, di ba? Hindi ko sila maiiwan. Ewan ko ba, alam mo yung bakit sa ibang mentor, hindi ko naman sa kino-compare, bakit yung kung yung ibang mentor nagagawa nilang iwan yung downlines nila, bakit ako hindi ko magawa yun? Ako nga nasasaktan ako pag naiiwan ako ng downlines eh. Yun yung nasa isip ko. And syempre bukod kasi sa family ko din na deepest why ko talaga, iba lang kasi yung pakiramdam na ayokong maramdaman nila na maiwan sila. Kaya kahit na mahirap, alam mo yun, ikaw pa rin kasi yung magiging source of encouragement nila. May ma-offer ka man or wala. May mga time din po na wala nang panggalaw yung mga leaders ko, pero wala po akong ma-offer. Kasi wala rin po ako eh. Kaya wala, pinagpipray ko na lang sila Lord, sana kumita sila. Kung ano man yung na-experience ko, wag mo naman sana ipasa sa lahat ng leaders ko para hindi sila mag-quit. Yun yung isa sa mga painful why ko na may mga nag-stay eh. Bakit ako aalis? Bakit ko sila iiwan? And ano po, yung family ko nga na nandyan pa rin eh. Kahit po hindi nila ako hindi, alam mo yung hindi naman laging
nagbibigay ng support, pero nakaramdaman ko po na pinagpe-pray talaga ako ng mga kapatid ko. Malaking factor po 'yun sa akin kasi ano po, hindi ko po ang tagal ko po kasing sinacrifice na hindi umuwi sa family ko para magbigay ng focus sa leaders and sa pag-build ng business ko. So, yung pagpe-pray po nila sa akin, pati ng mga churchmate ko, malaking bagay po yun na nakaka-receive na ako ng comfort po. And ayun nga po, ayokong maramdaman ng leaders ko na iniwan ko sila. Kaya mahirap man or hindi yung nangyayari, may production man sila or wala, gusto kong maramdaman nila na andito ako as mentor nila na sasamahan lang sila. Yun po, mentor. Ikay. Ano ba? Thank you so much, Mentor Rachel. Napaka heartfelt answer to my question. Yan, meron po ditong nag-question, no? Si Mentor Jeneline Balahaja. What is your daily routine looks like po? Sabi po ni Mentor Jeneline. Hello po, Mentor Jen. Yan, isa po yan sa mga idol mentor ko from Texas, no? Lagi ko po sinasabi, see you eh. Kasi pupunta kami Texas. Okay po. Ayan, Mentor Jen, ngayon po kasi, ang daily routine ko bukod sa IM5, I'm trying po na i-balance yung time ko na makapagbigay na ako ng quality time. Unang-una sa family ko, sa leaders ko, and syempre sa top mentors ko. Especially po ngayon, I'm surrounded with people na ang love language ay quality time. Talagang kailangan ko pong i-take note yun sa kalendaryo ko. Okay po, so may mga time, meron po akong tinatawag ngayon na, um, ano yun? Ano yun? International, personal intentional mentoring. Okay po, yung wina-one-on-one ko po talaga sila. So, siguro mentor Jen, pakita ko na lang men siguro yung ano ko. Example po ng daily routine ko sa calendar ko. Okay lang po ba yun, mentor Jen? Okay, wait lang ha. Kasi po, iba-iba po ay depende talaga. Lalo na kung ikaw po ay very ako po ultimo pag-grocery po. Kailangan nakakalendaryo yan kasi wala po akong kakainin. Okay, wait lang. Paano ba to? Wait lang. Share ko muna. Okay. Pero yun po siya, habang hinahanap ko yung aking kalendaryo. Um, okay. Yan. Bigyan ko po ikaw ng sample para makita niyo. Ito mentors talagang alam mo yun, hindi ko hinahayaan na mawalan ako ng activity in a day. Okay? So, share screen ko na lang para makita niyo po yung aking ano. Ayan, kita na ba? Wait lang. Okay. Okay, mens. Ito po ang aking sample na calendar. Kita na ba? Okay. O yan, makikita niyo po, 'di ba? Punta tayo sa ano. Kunwari kahapon na lang po. Okay. Yan, oh. Nagising po ako ng bumangon na po ako ng 6:30 Friday kahapon, 'di ba? Ayan. So yan po yung aking schedule. Oh, punong-puno po ano. Ayan. Pati pagligo ko po, yes. Pagpapalaundry ko po, yes. Nakaschedule po yan. Timeline posting and everything, yes. Nakaschedule po yan. Okay po. Pagpunta ko ng LBC, deliveries, nakaschedule po yan. And kahit po ako ay naka-ads or naka-boost po, I make sure na nag-group post pa rin ako. I make sure na yung aking mga accounts po ay may story, may laman po yan, or nagsischedule na lang po ako pag hindi na kaya i-manage in a day na maglagay pa ako ng content. Ayan. Siyempre, dito po kasi sa condo namin, may schedule din kami ng paglilinis. So, bawal pong hindi ka maglinis. Okay po. Siyempre, to maintain din yung cleanliness ng aming hub. Kami po ay may mga schedule. So, kahapon po kasi nakaschedule kaming maglinis ng bahay. So, tapos, ayan, office training, kasama po yan. Kasi kahit matagal na po tayo sa negosyo, ang goal naman po natin, masama natin sa habit natin yung mga bagong leaders na binibuild natin. Okay po. And syempre tayo din mismo makuha natin yung vibe ng ng ano po, ng ating company, okay? Ayun, pati po yung pagbabayad ko ng bills, yan. Yan po yung aking kind ng habit po natin yan, okay? Thursday. So, ang pinaka-late ko na pong tulog is 1.
1 or 1:30, tapos gigising po ako ng mga 5 a.m. So, dun po nagsa-start yung day ko. Basta, more on morning ko po ay, ano ko po yan, andyan po, umiikot yung aking production, devotion, journal, and prayer. Yan po siya, yung aking routine. Mahirap po yan sa una, kasi para kang laging may alarm clock sa lahat ng gagawin mo. Pero once na na-develop mo yan sa sarili mo, ay mas magiging masaya siya and fulfilling at the end of the day po. Yun po, Mentor Kai. Sobra. Sobrang C. Thank Great. you po, Mentor Rachel. And meron pa po ditong next question, no, kay Mentor Arlene Basilas. Yan. Ang question niya naman po, Mens, paano mo po ginagawang pag-motivate or pag-approach sa mga leaders mo para gawin si business? Ano po, pag-motivate po or pag-encourage po sa leaders ay hindi ko po siya ino-own. Natutunan ko po na as a mentor or direct mentor ng aking binubuong team, hindi po lahat ng inspiration, motivation, encouragement ay manggagaling sa akin. So, ang ginagawa ko po, ina-expose ko po sila. pinapa Sabi ko, you can make friends with everybody in our team. Pero sabi ko, pakilala mo rin sa akin, ipaalam mo din po sa akin kapag mayroong mga nag-chat sa'yo. Yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Na okay lang, mens, kung makipag-friend ka sa ganito, mamiso ka sa ganitong mentor, maging idol mo sila. Tapos, ina-expose ko sila sa training. Kasi hindi lahat ng bagay kaya kong sabihin. Pero ko, huwag kang tamad. Alam mo yung hindi ko pwedeng sabihin yun, na dapat ganito minsan gawin mo. Hindi ko siya pwedeng i-impose unless maintindihan niya na kailangan niyang gawin yun. So wala akong ibang choice kundi i-expose sila sa training sa office, sa mentoring, sa Tuesday Habit, para hindi lang ako yung, alam mo yun, hindi na sila manawa sa akin. Kapag may mga major concern na lang sila, talagang dun sila lumalapit sa akin. And that is okay kasi as a mentor po, hindi naman tayo perfect and hindi lahat ng needs ng leaders natin, lalo na kung marami na po tayong binibuild, ay tayo ang makakapag-fulfill po ng mga time na yan. So for example po, si Tito PJ, isa po yan sa pinaka-friendly po, no? And kilala siya sa buong IM. So ang dami niyang nagiging friend, ang dami nag invite sa kanya, alam niyo po yun. Pero I'm so grateful kay Mentor PJ kasi lagi niyang sinasabi, Mentor Rachel, do you know this team? Do you know this mentor? Kasi in-invite po niya ako. Ganun po sila mag-update sa akin. Na ultimong, sobrang happy ko kasi po kahit yung mga schedule nila, yung mga student po nila, Mentor Rachel, to yung schedule ko ng buong linggo. Yan. For example, sa Mentor Akisha, yung schedule niya sa school ng buong linggo ay nakasend sa akin. So, iti-take note ko po yun para alam ko kung anong oras ko siya pwedeng kamustahin, baka tapos na yung school niya. Alam ko kung kailan ko siya pwedeng i-encourage na umattend ng training sa office. Oh, uwi ka pala ng 5:30, pwede ka nang dumiretso sa office, kita na lang tayo doon. Yung mga ganun po, kasi hindi ko po talaga kakayanin lahat na mag-encourage ng leaders kasi hindi naman po lahat ng inspiration ay galing sa akin. It may come from other mentors din po as well. So, ayan po, Mentor Kai. Thank you po, Mentor Rachel. And yung next naman po na question, sabi po dito ni Mentor Ryan Castillo, Mens, paano nyo po gawing kausapin ng mga stranger patungkol sa product or business opportunity? Despite na hindi nila kilala, ano yung pinaka-best way mo to gain their trust? Strangers, nag-start po kasi ako mentor sa flyering. Di ba po mahiyain po ako, no? Hindi na lang po halata kasi na-expose na po tayo mag-speak sa business eh. Pero nung nahihiya po ako, nag-start po ako sa flyering. Okay po? Yung, hindi ako, flyers po, ganun lang. Bahala sila kung ano. Kung tag dito, kung kontakin nila yung nakalagay na contact number dung time na yun sa flyers or hindi. Pero nag-start ako doon. Kaya doon pa lang po na-experience ko na yung rejection. Kasi kahit bibigay mo na lang yung flyers, tatanggapin nila, hindi pa nila kinukuha. Yung iba, pagkakuha, tinatapon. Alam mo yon. So doon po ako nag-start. Pero right now po kasi, yung sinasabi niya po, Mens, na best way to gain their trust, syempre pakita mo yung credibility mo. Hindi man, for example, hindi naman ako yung pinaka-bonggang-bongga na may resulta sa IM Worldwide. Papunta pa lang po. Pero, I regain their trust. Unang-una, for example, kung product po yan, uma-attend ako ng wellness hour.
Wellness hour po. Kasi sa wellness hour po, may certificate po yun eh. So, every time, lahat ng mga nag-i-inquire sa akin, especially right now sa pages, no, sabi ko, ay, ano po, I'm a health coach, legit distributor. Actually, I'm currently taking po ng mga gantong discussion with certificate. Pinapakita ko po yung certificate ko. Kaya po, if ever man na may health concern kayo, I'm giving you a free consultation. O, di ba? Parang doktor na rin po ako. Di ba? Nagpaka-doktor. Pero yes, kasi the more pa lang the fact na nag-inquire sila sa'yo at nagsabi ng health concern, para ka na rin nagpapakonsult nun sa doktor. Ganun po yun. Eh kung sa labas sila magpapakonsulta, may bayad na po yun. Sa akin po, wala pong bayad. Tapos pangalawa po, sinasabi ko, at tinatawagan ko po yun. Sabi ko, are you available to call po? Kasi kailangan ko pong ma-address yung health concern po ninyo at mas mabilis po yung conversation natin. Lagi kong ganun sinasabi. Tapos kinoconnect ko sila sa main account ko or kinukuha ko po yung number po nila. Okay? Kasi ngayon po, bukod po, hindi na po ako madalas mag-flyering kasi naka-boost po ako eh. And karamihan po ng inquiry ko ay nasa online. So, dun pa lang po ay nauubos na rin po yung time natin magsagot ng inquiry, mag-talk. Kaya po, yun po, mabibuild mo naman talaga yung trust nila kapag ikaw nakikita mo sa sarili mo may activity ka. Meron kang deliveries, may transactions ka, nakikita ka lagi sa office. Kaya kung ikaw, lalo na kung full-time ka, picture ka lang ng picture sa office kasi yung consistency mo, yun yung nagpapa-build ng trust sa clients mo. Meron po akong mga DRs po dito. For years, sinusubaybayan lang pala nila yung aking journey. Buti na lang consistent po akong mag-post kasi si mismong si Mentor Pitch po nagsabi sa akin 3 to 4 times a day ka mag-post nung nagsisimula po ako. And hanggang ngayon po nadadala ko po siya. Na parang nakukulangan na po ako kapag hindi ako nakakapag-post ng 3 to 4 times a day. Kung bago ka 3 to 4 times a day yung gawin niyo po. Yun po. Yun po, thank you Mentor Ryan. I hope nasagot ko po yung sagot. Ay, yung inyong tanong. Yan, meron pa po ditong last mens na question po ni Mentor Ryan. Hmm. Sabi po dito, Mens, paano nyo po i-handle yung mga struggle, rejection, doubt, while are you trying in journey in IM Worldwide? Etong mentors, hindi naman siya parang nagiging churchy yung usapan natin. Pero, biblically speaking talaga, malaking factor sa akin na meron akong support group from my family and churchmate. Kasi sila po yung madalas na nagpe-pray sa akin. And syempre ako din, talagang, alam mo yun, dati kasi pag nahihirapan ako, nagtatampo na ako kay Lord. Ayoko na mag-devotion, ayoko na mag-journal, ayoko na mag-pray. Di ba po? Pero, yun nga, yung, di ba, yung pinakita ko yung journey ko ng 2023 na crisis ko, dun ko mas na-realize na dapat kung mas nahihirapan ka, mas lumapit ka sa source, sa bagay na magpapalift up sa'yo. So, kung nagsistruggle ka, connect ka sa mentor mo, connect ka sa office trainings, kasi pwedeng hindi available yung mentor mo or direct mentor mo, pero andyan yung office laging available para maka-attend ka ng training. Kasi nandun din naman yung source para mag-fire up ka rin. Kasi hindi naman, sabi ko nga, hindi naman laging leaders mo or mentor mo yung mag-encourage sa'yo. You really need to look for something na magpapa-fire up sa'yo. Ako, for example, sabi ko pag kumita ako ng 5 digits, bibili ako ng damit worth 3 to 5K, o, diba? Pero, ay, alam mo yun, bigyan mo lang din yung sarili mo ng encouragement. Kailangan, mahirap siya. Mahirap po talaga siya. Kasi ako mismo, nandun nga ako sa point ng buhay ko, diba, dumating na mag-quit ako. Pero, hindi siya, naging reason para totally mamatay yung dreams ko and yung pangarap ko po. So, ayun siya, mens. Connect ko lang lagi ito, yung mga ganito po. Hindi mo alam, yung simpleng pakikinig mo lang sa mga mentoring, Zoom meetings natin, meron ka palang journey na nare-relate din. So, ikaw, mag-fire up ka, makaka-relate ka, and mamamotivate kang pagpatuloy ulit.